Sa iba pang mga balita, doble ang sakit ng ulo ngayon ng pamahalaan kaugnay ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. 30 barkong pangisda kasi ng China ang dumating sa Spratly Islands. At tila walang pakialam at ayaw makialam ng mga bansang kasapi sa ASEAN sa sigalot ng Pilipinas sa China sa Scarborough Shoal. Beverly Natividad, ikwento mo. 30 barkong pangisda ng China ang sabay-sabay na dumating sa Spratly Islands para mangisda sa loob ng 20 araw. Ineskortan pa sila ng Fishery Administration Patrol Ship ng China. Ito na raw ang pinakamalaking fishing expedition sa pinagtatalo ng teritoryo. Agad itong inalmahan ng Department of Foreign Affairs. Sa isang statement, iginiit ng DFA na walang karapatan ng mga barkong pangisda ng China na pumasok sa exclusive economic zone ng bansa. Nitong Miyerkules, isang Chinese warship naman ang sumadsad sa Hasa-Hasa Shoal malapit sa Palawan. Sakop din ang lugar ng EEZ ng Pilipinas. Pero wala raw balak ang Pilipinas na maghain ng diplomatic protest dahil malinaw naman daw na aksidente ang nangyari. It's important for us that they respect our exclusive economic zone as well as our continental shelf. It's good that nobody was injured and they were able to move out safely back to China. Ang ikinatidismaya raw ng husto ng gobyerno ay ang hindi paglalabas ng ASEAN foreign ministers ng pahayag na kaugnay sa iringan ng Pilipinas at China sa katatapos nilang pulong sa Cambodia. Ngayon lang daw ito nangyari sa loob ng 45 taon na hindi naglabas ng joint communique. Gusto ng Pilipinas na ihayag sa joint statement na pinag-usapan at nag-alala ang foreign ministers sa lumalalang tensyon sa Scarborough Shoal, pero hinarang daw ito ng Cambodia. If you talk to the other foreign ministers, there was a consensus to at least mention what was discussed. We would like to see a joint communique that reflects the consensus. Ang sabi raw ng Cambodia, hindi na dapat idamay ang buong ASEAN sa iringan ng China at Pilipinas. Beverly Natividad, News 5.